Nabulgar na mga kababayan ang tunay na layunin ni Ridon kung kaya't gustong-gusto at minamadali ho nito na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Grabe mga kababayan. Eto, pakinggan muna natin si Madarahog. Napansin ko lang ito si Ridon pag nagsasalita. Yung parang gigil na gigil siya kay Vice President Sara, na parang nagmamadali siya na ma-impeach, na parang pag nagsasalita siya, yun na lang yung kanyang mundo. Wala nang problemang iba kung hindi si Vice President Sara. Ridon, 140 na ang diesel. Bumaba na yung krudo sa pandaigdigan na presyo, pero tayo wala pa rin. Ikaw, Sara Duterte ka pa rin. Ridon, yung Pangulo ng Pilipinas ay nasasangkot sa korupsyon. At yung mga kasama mo dyan sa Kongreso, nasasangkot din sa anomalya ng flood control. Bakit hindi kayo mag-unahan dyan at mag-imbestiga kung ano ba talaga nangyari dyan? Bakit parang silent night? Parang yung mundo nyo umiikot lang kay BP Sara. Alam nyo, ito yung tingin ko. Kaya nyo ginagawa yan dahil pag si BP Sara ang maging Pangulo, ang mangyayari dyan, uunahin niyang imbestigahan yung partisipasyon ng mga politiko sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Tama. Alam nyo, ito yung katotohanan. Si BP Sara lang ang hindi involved sa flood control. Malaking Lahat tama. ang nandyan involved ng flood control. Hindi natin alam kung ikaw involved ka o hindi dahil ngayon ka lang naging congressman uli according to you. So, di ba? Ngayon ka lang naging congressman. So, kumbaga, hindi mo tinatanggap na yung ginawa ng party list mo sa Ro Bicol noong mga nakaraan ay hindi mo act o hindi mo kagagawan dahil sabi mo nga, hindi ka pa-member noon. Pero alam mo, being a party list, the act of your party should affect you. Pero it's beside the point. Nagkakabulgara ng mga kababayan, no? Ang grabe yung mga bulgara ni Madarahog. Talagang mangangamot ulo ho dito si Ridon, mga kababayan. Na lang. Pag si VP Sara na ang maging Pangulo, ang magiging una niyang gagawin sa tingin ko at nararamdaman ko, ipaghiganti ang taong bayan Tama. sa pagnanakaw na Yes. ginawa ng mga politikong hindi mahawak-hawakan, hindi madisiplina, at talaga naman sakim sa kapangyarihan at sakim sa pera ng bayan. Yan nga mga kababayan ang naging komento ni Madarahog, no, patungkol ho dito. Kaya Ridon, mga kababayan, kaya pala gustong-gusto ho nila na talagang madaliin ang impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte ay talagang natatakot ho ito mga kababayan na sinasabi kasi ni BP Sara, no, sa kanyang mga huling interview sa SMNI na nag-ano na siya, no, may kinausap na siya na magiging katamdim niya para sa vice presidente at yun ang popokus para imbestigahan itong mga sangkot na mga politiko sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. So, ngayon mga kababayan ay nagkukumahog na ho sila. Kahit na mali at sobra-sobra na yung ginagawa ho nilang mga investigasyon, mini trial na hindi naman dapat ginagawa sa Kongreso, ay ginagawa na ho nila dahil gusto nga ho nila mga kababayan na sirain yung ating vice presidente. Dahil pagdating ho ng Senado, kung ipapasa man nila ito, mapermahan man, umabot man ng 1/3 votes, no? Sa tingin ko, umabot na ng 1/3 votes. Pag dinala na ho nila sa Senado, ay wala na ho silang kontrol. May mga defense na, matitindi ho ang defense ng ating vice presidente. At maki-question, pwede na magtanong ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte dito sa mga witnesses o dito sa mga ebidensya na planted na ginagawa ng mga buwaya, mga kababayan, katulad na lamang nitong si Madriaga, no, nagawa-gawa nilang mga witness. Ngayon,
Dito pa lamang sa Senado, mga kababayan, ay gagawa na sila ng paraan para masira yung kredibilidad ng ating Vice Presidente. Kaya nagkaroon ho sila ng mini trial, mga kababayan. Dahil pagdating sa Senado, wala, talo pa rin sila. Kaya dito pa lamang sa Kongreso ay gumagawa na ho sila ng paraan para sirain yung ating Vice Presidente. Yun ang kanilang gustong mangyari, mga kababayan. Dahil panigurado na hindi ho makukonvict yung ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. So, yun talaga ang layunin nila, mga kababayan. Banatan ng banatan, at ito yung gagamitin nilang propaganda para sa 2028 presidential election. Pero kahit ano pa ang gawin nilang paninira sa ating Vice Presidente, mga kababayan, no? Kahit ano pang ginagawa nilang mga kabulastugan, mga kwentong barbero para sirain yung kredibilidad ng ating Vice Presidente na si Inday Sara Duterte, ay hindi ho mananaig. Dahil kasama ng taong bayan at naniniwala ang taong bayan na si VP Inday Sara Duterte lamang ang may kakayahan para ikulong itong mga kurakot na mga buwayang mga politiko. Kasi kung si Bongbong Marcos, mga kababayan, sa tingin ko wala ho talagang mangyayari. Walang makukulong kapag si Bongbong Marcos ang presidente. Kasi katulad nito, mga kababayan, no? Kakasuhan si Romualdez, kakasuhan si Chis Escudero, o may mga nakaraan pa, dapat December pa ho, mga kababayan, ay may mga makukulong daw bago mag-December 25. Nako, mga kababayan, hanggang ngayon, anong petsa na ho ngayon, mga kababayan? April 12, pero wala hong nakukulong, wala pang nakukulong, wala pang nakakasuhan, maliban lang dun sa dalawang kilala na ay isang politiko na hindi na ngayon senador, si Bong Revilla. Pati yung mga kontraktor, mga nakulong na, pero yung mga utak, no, isa sa mga utak doon sa mga kickback at nakawan sa gobyerno, mga kababayan, hindi ho nakulong, bagkus absuelto. So, ang pag-asa na inaasam-asam ho ng ating mga kababayan Pilipino na sana ay si VP Sara Duterte ay talagang maupo na bilang presidente ng Pilipinas, at yun ang inaasahan ng sambayanang Pilipino para mabago ang ating bansang Pilipinas. Makulong itong mga magnanakaw ng mga politiko. Hindi pwedeng kalimutan, mga kababayan, kasi bilyon-bilyon ang pinag-uusapan ho dito. Pera ng taong bayan na pinaghati-hatian ng mga buwayang ito, mga kababayan. So, hanggang sa 2028 ay sama-sama ho na tayo, mga kababayan. Sasamahan natin ang Agila ng Pilipinas.